Blessed Thursday evening, Team Focus! Amen! Amen, amen. Ayun. Magandang gabi sa inyong lahat. And I hope you're ready for another episode ng inyong favorite Thursday evening Yes, program. sir. Wala na iba. Of course, for the young people, it is Team Focus, Staying Alive. But before we continue, here are some messages. Nakawala, namamatay. Amen, magandang gabi po ulit sa inyo lahat, sa mga nanonood. Kahit saan man yan, sa Facebook man, live man yan, or sa Google Meet link, I hope you're watching. And today is the first Thursday. First Thursday, tama. First Tama, Thursday of the month of May, May Bilis, sir. 7. Bilis Yes. lang, boy. Matatapos May na, na May. agad yung second, ano? Yes. Ngayon ay Matatapos- May 7. At May bukas 7. ay May... 8, Sabado. Ano bang mangyayari Sabado sa May 8? bukas. Ay, Friday pala. Ano ba ang May 8? Inisip Hindi ko ko alam Friday. eh. Sabado, May ano ba? advance, Ewan ko lang kung advance. may blessing sa May 8. Anyway, shoutout pala, binabati ko ulit yung mga young people dyan sa amin, sa area namin. Tribe of God, I hope you're watching. Shoutout sa inyo. And binabati ko rin pala yung mga sisendan ko ng link mamaya. Lagi ako late mag-send ng link. Anyway, shoutout sa inyo, Trixie, John Devs, and Joy. Shoutout sa inyo, Joyce, And shoutout din pala sa kay Mami. Alam ko di ka pa nanonood dito kaya tapos wag ka na mag-live diyan sa ano. Lipat na dito. Lipat na dito. Kayo mga nanonood, alam ko kung saan kayo nanonood, dito na kayo. Mga young people. Ilan na yung nanonood, Tapos sir? 20 million? Dami ah. By the way, shoutout din pala yung mga nanonood. May kasama tayong mga mothers po dyan. Yes. Yun. And by the way, bago tayo proceed, ngayon pa lang, advance Happy Mother's Day. Yo. Yan. So, Happy Mother's masyado. Day. Shoutout kay Mama Julie. Wala pa tayong masyadong special episode, pero abangan nyo na lang po sa linggo. Yeah. Yan, sasayaw Linggo po na si lang, Steven. sa linggo. Iba yun. Ano yun? May kasamang ganun. Bawal yun. Shoutout. Anyway, magandang gabi po ulit. And Brother JJ. Yan. Shoutout po sa inyo lahat, Team Focus, from all the corners of the world and of the church. Wow. Yan, from southwest, southwest, east, north. Sige. Balik-baliktad na lang. Baliwiligtad At mo. lahat ng mga young people, pati yung mga sisendan ko pa lang ng link. Yan, ginaya ko si Kedom, hindi ko pa nasendan ng link yung mga Gaya-gaya. kasama ko eh. Kaya gaya yan. At syempre, special shoutout dyan sa mga kasama namin na live audience. Ayan, full force yung Ayan. Team Ascom dito. Uy, Ayan, si Ascomites. Ascomites, di ba? May Tribo ng Ascomites na tayo. Ascom. At syempre, nagpa-shoutout dito si Mama Julie. Thank you sa chocolate, Mama Julie. Andiyan po siya ngayon sa Yun. impormasyong pangkalusugan. At syempre, yung aking nanay na totoo. Yan. Si Mama at si Daddy. Andiyan sila sa bahay Oh, nanonood. chocolate. Oh, ayan, chocolate ni Mama Julie. Yan. Sir Steve. Ayan, amen. Magandang gabi muli sa bawat isa sa ating lahat. Nabanggit nga ni Sir JJ, yung mga kasama natin, puro kalalakihan ngayon. Maganda nakita natin. Wow. Marami tayong kasama mga young men. At sana yung iba nandito rin, no? Young Ayan, men. mga young men. At syempre gusto ko i-shoutout ang aking grupo, Valiant Ehud. Nakita ko may nag-comment na dito Bias. sa
sa Facebook. Valiant Sir, Ehud lang. nanonood na si, si Si- Madam, nag-comment dito. Nag-comment na, ano sabi? Talaga eh. Oh, good evening everyone. Good evening, everyone. Hindi naman sinabihan, good evening, anak ko. Yan. Siyempre, shoutout sa aking group of Valiant Ehud and shoutout kay Joshua, kay Jason, and kay Emil. Si Emil yung nag-comment dito Yes. sa Facebook. Eh. Good evening everyone. Ayan. Team Focus, Valiant Ehud. And ganun din sa grupo ng Devoted Mary. Ayan, comment yung mga grupo nyo, mga young people. And itag yung mga leader nyo. Tama. Ayan. Tama. Itag yung Yun, mga yun, leader yun. nyo Tama para makapag-tune in na rin sila. Ayan, shoutout sa inyo. Siyempre sa aking nanay and kay Gab, nanonood dyan sa bahay. Shoutout po sa Amen. inyo. Parang may hinanakit yung sinabi, parang nanonood na rin sila. Nanonood na sila. Ayun, yun. Ayos, And ayos. syempre yung makasama natin sa Google Meet, nakita nyo sa Yes, screen. yes, yes. Mga naka-off cam pa sila eh. Ito yung Oy, naka-on buksan cam niyo yung mga yata ay cameras ninyo. mga kasama nating sa Deaf Ministry. Yan, shoutout po sa Yan, inyo. magandang gabi. Yan, Oh, yan. Hello, hello. Hindi talaga sila nanonood dito. Oh, Doon sa naka-off kabila pa yan. sila. Nandun pa sila sa Rojas. Patayin nyo na yung dyan sa ano. Mayroon Christ, makinig. sa Dalawa-dalawa. ano. Dito na, Ayan. dito na. And syempre, Hatiin, bago no? natin Balim. makalimutan, di man tayo... Yun lang. Shoutout kay Sir Maki. Di natin Yes, siya kasama yes, Sir ngayon. Mac. Kasi nandun nga siya sa... Nagkaganon pa siya kanina. nasa eh. kabilang ibayan. Alam eh. nyo, may nakakalimutan yung shoutout. Sino, eh. sino? Pastor Hill. Yes, Yun. yes. Nagpipreach pa siya eh. Ongoing, Ay, ongoing. nagpipreach pa siya. Ongoing. Amen, amen. Sir, Shoutout we... po sa mga young people. Dito po tayo. Ayan, yun lang, sir. So, Sige, Sir Dom. Back to you, Sir Dom. Back to you, Sir Dom. back to you din. to Anyway, you. magandang gabi ulit, Team Focus. Maganda yun eh, maganda. Pagpapatuloy po natin yung ating pinag-uusapan. Wala nang iba. Operator, please, pakita natin ang ating topic. Ang Series ating pala, topic, series. 1, 2, Two. yun. Yung digital silence. Yan. Magpapatuloy natin. For the past few weeks, pinag-uusapan natin dito yung, we're talking about the noise. Okay? Pag sinabing noise, ano yun? Wala nang iba kundi yung social media. Yung pinapakinggan ng mga kabataan ngayon. Okay? We've talked about how loud life is. Okay? Kung gaano nakaingay para sa isang kabataan. Hindi pala bawat. Sayo rin muna, isarili nyo. Okay? Para sa isang kabataan ng buhay. Tapos we talk about last week, pinag-usapan natin kung paano natin i-distract yung ating sarili. Hindi sirain ha. Okay? I-distract, kumbaga maaliw yung ating sarili. And we talked about paano kumausap sa atin ng Diyos. So, tonight, pag-uusapan natin, para sa akin kasi, total, wala si Sir Maki kahit tinanong ko pa kagabi. Okay, so, we'll talk about something personal. Okay, because to be honest, if we are honest, Team Focus, silence, pag sinabing silence, yung pinag-uusapan natin, digital silence. And if we are being honest, Team Focus, pag sinabing silence, silence sounds peaceful. Diba? It sounds peaceful. But until we actually sit in it, pag talagang nandun na tayo sa silence, diba pa? Pag sinabi sa inyo, diba, pag tinanong kayo, ano bang palagay nyo pag sinabing silence? Isipin nyo agad, payapa, tahimik, talagang yung sasabihin pa ng ibang kabataan, may zen. O, diba? May zen, diba? mode. We say we want peace, kailangan, gusto natin ng ng kapahingahan. Parang papatayin, napatay. Wag ganyan, wag ganyan. Himlay. Okay. Iba yun, iba yun. Okay, kapayapaan, basta pahinga, relax. Diba? Relaxing. But the moment life gets still, pag tumigil na, pag naging silent na ang paligid natin, okay, nandun na yung sinasabi natin na it gets uncomfortable. Aminin mo natin sa hindi, diba? Sinabi ko kanina, silence sounds peaceful, pero pag nandun na tayo, lalo na yung mga kabataan ngayon, hindi tayo mapakali pag nandun tayo sa silence. Bakit? Because silence doesn't just remove noise. Anong ginagawa ng silence? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ang silence, hindi lang yung tinatanggal ang noise. Tandaan nyo yan, Team Focus. Di ba ang pinag-uusapan natin for the past few weeks? Hearing God above the noise. Digital silence. Hindi lang, ngayon ang pag-uusapan natin, hindi lang yung silence, hindi niya lang tinatanggal yung ingay. Okay? Most people don't avoid silence because they hate quiet. Isipin nyo yung Team Focus ha. Maraming young people ngayon, maraming kabataan, ina-avoid nila yung silence, hindi dahil sa ayaw nila yung tawag nito, tahimik. No.
Okay, they avoid silence because quiet feels exposing. Intindihin niyo yan, mga maigit yung focus. Marami sa atin, hindi pala sa inyo, sa atin. Pag nandun na tayo sa quiet stage ng ating buhay, pakiramdam natin, hubad tayo. Metaphorically speaking or literally speaking, we are exposed. But when everything gets still, you start noticing what's been buried under the noise. So, di ba, kaya maingay ang maraming kabataan ngayon eh. Kaya ito na lang, yung para medyo maramdaman nyo yung sakit. Okay? Kaya maraming kabataan ngayon nagpapapansin. Di ba? Kaya maraming kabataan, kahit sa social media, pag makita ninyo, ano bang gagawin mo para makita ka sa social media? Mag-post, ano pa? Yung term na ginagamit natin, magpapansin. So mag-ingay. You make your own noise para meron kang, in other words, meron kang tinatago. So that's why maraming kabataan ngayon, we don't like silence. Kasi pag merong silence, meron kang ini-expose sa sarili mo. Intindihan niyo yung focus? Ano yun? Ano yung tinatakpan ng ingay, team focus? Yung iniisip mo. Thoughts that you have been avoiding. Stress. Bira, kabataan na stress. Stress you've been ignoring. Mga emotion. Yung mga emotion, yung mga nararamdaman ninyo na sabi nyo, di ko intindihin yan. Okay? Kumbaga, ginagawa natin yung sarili natin na parang manhid doon sa emotion na nararamdaman natin. For example na lang, bigyan ko ng example. May mga bagay na dapat masaya ka, pero di ka masaya. For example, may natuwang kaibigan mo, yung kaibigan mo, si Brother JJ. May maganda siyang ginawa. Anong gagawin mo? Hindi ka masaya para sa kanya. You're numbing your emotion. Diba? Imbis na, diba ang totoong kaibigan, masaya ka kasi kaibigan mo yun, may ginawa siyang something. Isa yun sa mga examples, pero marami pa. Okay? Hindi mo pinapansin yung nararamdaman mong emotion. Questions you've been pushing aside. Yung mga iniisip mo. And suddenly, silence feels heavy. Kaya maraming kabataan ngayon, pag dumating sa kanila yung katahimikan, hindi nila papansinin yun. Ayaw nila, di mo pakali, ayoko. Maghahanap yan ng paraan para yung ingay mawala. Yung tahimik, mawala yung katahimikan, magkaroon ulit ng ingay. That's why, Para manamb. yes. Para mawala. Diba? That's why many young people don't reach for silence first. Ano yung inaabot, pinag-usapan natin ng mga nakaraan? Imbis na silence ang hahanapin nila, ang hahanapin kagad nila, distraction. Hindi gulo ulit, sana naiintindihan niyo yung sinasabi natin na distraction. Gusto mo kagad, maaliw ka. Not because they need information, not because they need entertainment, but because noise is easier than honesty. Naiintindihan niyo yan, team focus? Kunyari, para medyo makarelate. Ulitin ko lang Kaya marami sa ating mga kabataan ina-avoid ang silence. It's because noise is easier than honesty. For example, sa mga magulang ninyo, anong ginagawa ninyo pag pinapangaralan kayo ng magulang ninyo? Tatakpan nyo yung tenga nyo. Anong gagawin nyo pag tatakpan nyo yung tenga nyo? Pag natakpan gaganon pa kayo. Alam ba? May ganyan mga kabataan, sigurado ako. Lalo na pag di kayo nakikita ng mga magulang ninyo, tatakpan nyo yung tenga nyo, doon kayo sa kama ninyo, tatakpan nyo ng unan yung ulo ninyo, tapos sisigaw kayo. Bakit? Ayaw nyong marinig yung sermon sa inyo, yung sermon sa atin. We don't want to listen doon sa pangaral ng magulang natin. We don't want to listen to di ba, yun na yung panahon ng silence Pag natahimik na tayo, na wala na yung outside world, at nandun na yung totoong bagay, yung real world, nandun na yung real world sa harap natin, maghahanap ka ng paraan para ma-avoid mo yung katotohanan. Ayaw natin ng honesty, mas gusto natin yung ingay. That's what makes silence uncomfortable. Kaya hindi ka mapakali pag nandun ka sa katahimikan. It forces you to sit with what noise helps us escape. Diba? Imbis na natutulungan tayo sa ating Kristiyanong buhay, akala natin
may nagagawa tayo sa araw-araw nating buhay. Pero sa totoo yun, dahil sa ingay ng mundo, ang nangyayari sa atin, you are spiritually, mentally exhausted. Pagod ka na dahil sa mga naririnig mo sa mundo. Kaya pag nandun ka na ulit sa parangal ng mga magulang mo, yung parangal hindi pa yung galit may sincere, may compassion pa yung pakikiusap ng magulang mo sa'yo. Pero sa'yo, ano ba yan, ma? Ito na naman. Gaganon ka pa, mga kabataan. Gaganon ka pa kahit sa area leader mo, kahit kay pastor. Sabi mo, paulit-ulit naman yan. Every Sunday na lang. Ganyan. For example, yung program natin, ano ba naman yan si mama? Paulit-ulit na lang yung staying alive. Wala pa si Sir Maki. Ang laki pa nung nagsasalita. So, anong gagawin natin? We don't listen to the silence. Sabi ko nga, di ba pinag-usapan natin last week, God speaks differently. Kaya mas pipiliin natin na ma-distract tayo doon. Ma-distract tayo doon sa ingay. We think we're doing something for ourselves, but the truth is, hindi natin pinapansin kung ano yung talagang problema ng buhay natin. May comment kayo doon, Sir Steven, Sir JJ, kahit saglit lang. Ang ganda, sir. So, iwanan nyo talaga sa area. Okay, sige. Think about how quickly we react when things get quiet. Isipin nyo yan, Team Focus. Isipin nyo, ano yung reaction ninyo pag nakita nyong tahimik agad? Emptiness. Emptiness. Yes. Diba? Pag pumunta ka sa kwarto, nasa kwarto mo ikaw, nandun ka sa kama mo, tumahimik. Okay? Natching ako. Okay. Tumahimik sa kwarto mo, anong una mong kukunin? Cellphone. Boring. Tahimik empty eh. nga. Diba? Kasi ayaw mo ng tahimik eh. So, anong gagawin mo? Pag nandun ka sa kwarto mo, tahimik, kunin mo yung cellphone mo. Umaandar sa buong araw, sa isang araw, gumagalaw ka, may trabaho ka, biglang may pause. Anong hahanapin mo kagad? Scroll. Di ba? Pag you feel stressed, pag yung parang exhausted ka na, anong gagawin mo? You distract yourselves. Distraction, maghahanap ka ng distraction ulit. Pag you feel lonely, anong gagawin mo, Team Focus? You feel the silence. Tatakpan mo yung katahimikan. Anong gagawin mo? Relapse. Relapse malala. Akala mo ikaw na yung mga pinapanood mong music video. Diba? Pag hindi ka sigurado, pag hindi ka sure sa susunod mong gagawin, anong gagawin mo? You search for noise. Ang gagawin mo, hindi, nakakapag-focus ako dito pag pag Doom scrolling. di ba? Tama, di ba? Doom scrolling. Di ba? Mas nakaka-focus ako dito pag may music eh. Pambihira. Anong gagawin sa niyan? Okay? Maybe we tell ourselves, I'm just bored. Pagod lang ako. I'm just checking something. But sometimes it's deeper than that. Okay? Sometimes we're not looking for connection. We're looking for escape. Ayaw mong harapin, Team Focus, kung ano talaga yung problema mo ngayon. Anong gagawin mo? Kumawala. Yan ang gusto ng maraming kabataan ngayon, kumawala sa kung ano yung dapat nilang ginagawa sa buhay nila ngayon. They don't like responsibilities. Responsibilities. Doon na lang, responsibility. Isa lang. Kahit isang bagay lang. Ayaw mong maghugas ng plato. Simpleng bagay lang. Mag-focus tayo sa isang bagay. Ayaw mong tupiin yung hinigaan mo. Simpleng bagay lang, wala pang 1 minute. Pero pag pinagsabihan ka ng magulang mo, ano ba yun, ma? Di ba? Magre-react ka kagad yung reaction mo. Wala kagad yung pag-iisip. Ang nasa isip mo kasi kagad, pag tahimik, cellphone. And spiritually, this matters more than we realize, Team Focus. Naintindihan nyo ba yun? Hindi lang yan sa on how you talk, on how you walk sa inyong Kristiyanong buhay. It matters sa spiritual na buhay natin, Team Focus. Because silence is often where God begins to reveal what's really going on inside you. Pag tahimik na ang paligid, pag tahimik na ang mundo natin, Team Focus, most of the time, yan ang panahon na gusto ng Panginoon, solohin ka. Hindi para ipahiya ka, not to embarrass you, not to hindi para kondenahin ka, Team Focus,
pero para matuto ka. For you to heal. Kaya hindi tayo nag-i-improve sa ating Kristiyanong buhay. Kaya maraming kabataan ngayon ang hilig sa relapse. Magma-My Day. Hanggang ngayon, kahit hindi na uso yung term, gusto nyo yung term, gusto nyo ipamuhay yung hugot. Wala namang huhugutin sa buhay mo. Di ba? Bakit? Marami sa atin gusto na, ay, ang lungkot, hindi niya ako pinansin. Ay, yan ba yung mahalaga sa buhay nyo ngayon, Team Focus? It's not what really matters sa buhay nyo ngayon. Okay? When God brings you into stillness, okay, into silence, I mean, He is not trying to punish us. Okay? Hindi kanya pinapalo, Team Focus, hindi kanya gustong parusahin. Ang gusto nang gawin ng Diyos sa iyo, to confront what noise has been hiding. Ang ginagawa lang ng ingay, ng digital noise, ay tinatago yung takot mo. Yung bitterness mo, Team Focus. Ito yung pinakagusto kong word na gamitin ngayong gabi. Yung insecurities. Yan ang tinatago ng social media sa mga maraming kabataan ngayon. Kaya maraming kabataan ngayon ang iingay sa social media. O di ba, para papansin, ano yung nakikita nyo? Yung mga malalakas magmura. Di ba, pag nakita nyo, tatawa-tawa. Kumbaga, yun yung ano nila coping mechanism nila Yes, di ba? You cope yourself. Kaya akala nyo, pag nagmura, ay, magaling to magpatawa, nagmura eh. Pero ang reality pala, tinatry lang nila i-deal yung insecurity nila. In the wrong way. Yes, they are hiding their insecurities. They are not dealing with the real problem. And ito yung mahigit na tinatago ng social media, ng digital noise, Team Focus. Tinatago niya yung pride mo. Yung sakit na nararamdaman mo, tinatago niya. Imbis na harapin, i-confront. All things na na ginagawa ng ingay sa ating Kristiyanong buhay is to avoid. Yan ang gusto ng gawin ng ingay, ng digital noise, is to avoid everything. Kahit yung bagay na ikalalago mo, yung bagay na dapat mong pagfokusan sa Kristiyanong buhay mo, yan ang ginagawa ng social media ngayon. I-avoid mo yan. Gusto niya ikaw mag-focus lang doon sa social media. It doesn't want us to grow. Or, be specific, it doesn't want you to grow, Team Focus. And that, with silence, it makes us uncomfortable. Marami sa atin, hindi tayo sure. But uncomfortable doesn't mean it's harmful. Akala kasi natin pag tahimik, akala nyo, anong mangyayari? Akala natin may masamang mangyayari sa atin. But sometimes, uncomfortable is where healing or growing begins. Buksan nyo yung Bible nyo, kung mabubuksan nyo, Psalms 46 verse 10. Ang sabi doon sa Psalms 46 verse 10. Ang sabi doon, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Doon lang tayo focus sa first part. Be still. Be still and know that I am God. Marami sa atin, this verse sounds beautiful. It sounds peaceful, Team Focus. Yung be still, relax. Yan ang sinasabi ng Diyos. Relax. Kalma. Di ba? Baby, kalma. Di ba? Calm. Kalmado, Team Focus. But being still is not always easy, Team Focus. Stillness is not just about stopping movement. It's about surrendering control. Yan yung ginagawa ng silence sa atin, Team Focus. It wants us to give up control. Diba? That's what makes stillness difficult. Bakit? To be still, it means to stop performing. To be still, it means to stop distracting yourself. To stop running. To stop filling every empty space. Kasi yun ang maraming kabataan ngayon eh. Pag akala nila tahimik, kailangan nila mag-ingay. Pag hindi ako napapansin, kailangan ko mag-ingay. Pag parang walang nararating ang buhay ko ngayon, kailangan ko mag-ingay. Kaya ang nangyayari, sisisi niya yung magulang niya. Sana nandito ako, si Papa kasi. Sana ganyan na yung buhay ko, hindi lang dahil sa church na to eh.
Sisisihin natin ang ibang bagay, pero ang nangyayari sa atin, yan ang ginagawa sa atin. Yan ang gustong gawin sa atin ng stillness, ng silence ngayon ng Diyos. It wants us to stop. Tigilan mo yan, team focus. Kasi pag nagpatuloy tayo sa bagay na yan, we are destroying ourselves. And the best thing, ano yung sinabi ko kanina, honest. With stillness, with silence, it helps us to be honest before God. Maging honest tayo sa Diyos. Kasi marami sa atin Marami sa atin, for many of us, that is harder than staying busy. Di ba? Hindi natin kaya maging honest sa Diyos. Kaya anong gagawin natin? Maging busy. Kaya ito na lang, mga kababata ko sa church. Dati, busy kami sa church. Pero dahil hindi kami honest sa Diyos, anong nangyayari? Hindi ako makapunta sa church, brad, kasi busy. Wala silang time sa church. Bakit? Ang dahilan nila, busy sila sa mundo. I'm not saying busy sila sa worldly things. But they are not giving time for God. Tapos pag nakita ko si kanina Tapos kung makapag my day, grabing hugot sa mundo. Ang laki ng problema. Akala mo may pinapakain ng 10 pamilya. Di ba? Samantala, hindi ko po nililiit yun. Kung narurod ka man, hindi ko nililiit yung problema mo. Balik ka sa church, Brad. Okay, balik ka sa church, kausapin mo si pastor. Pero yan I'm just saying, marami sa atin team focus, we don't face the things that we really need to face. Masyado tayong, yun nga sinasabi ko mas gugustuhin natin maging busy kaysa sa maging honest tayo sa Diyos. Sasabihin natin, gusto ko maging maayos ang buhay ko. Hindi palagay mo ba ayaw ng Diyos yun sa'yo? Di ba, team focus? Palagay nyo ba? Ang nangyayari sa atin, ang mangyayari sa atin, team focus, pag nandun tayo sa stillness, pag nandun tayo sa silence, at kausap na natin ng Diyos, ano mo yung gustong-gusto ko dito sa pinag-aralan ko, team focus? No more pretending. Hindi mo na kailangan i-manhid yung nararamdaman mo. Kasi hindi mo na kailangan magpunwar Pag may nararamdaman kang inis, galit, pag naiiyak ka na, hindi mo mararamdaman yan. Bakit? I'm not saying na naging manhid ka na dun sa mga bagay na yun. Hindi mo na dapat maramdaman yun kasi naging honest ka na sa Diyos and you're dealing with it. Tinuturuan ka ng Diyos, tinuturuan ka ng salita ng Diyos. Hindi ka naghahanap ng kasagutan sa social media, sa digital noise, at tutulungan ka palalo ng salita ng Diyos, ng Biblia, ng simbahan, para lumago ka at ma-overcome mo yung hinaharap mo ngayon sa buhay mo. Hindi lang problema, team focus, sa spiritual growth mo. Sa growth mo bilang tao, marami sa atin Yan ang hindi natin napapansin pag silence, team focus. Ano yon? It's just you and God and the truth. Pag kayong dalawa lang ng Diyos na sa katahimikan, anong mangyayari? Makikita mo na yung katotohanan. Ito yung problema ko. Ito yung dapat kong tanggalin sa buhay ko. Ito yung gusto mangyari ito na lang. Okay, wag nating isipin masyadong simba. Yung gusto mong pangarap sa buhay mo. Kaya hindi natin maabot yung pangarap natin sa buhay natin. Iniisip pa natin yung mga hindi natin kailangan. Ano yun? Layaw ng mundo. Vices. Bisyo. Ano yung bisyo ng mga kabataan ngayon? Biro mo, kahit ilang taon ka na, Sir JJ? 20, sir. 20, mas bata pa sa'yo. May kakilala ako, 16 years old. 16, boy, 16. Nag-i-scatter. Wow! Sabi ko, paano ka nagkaroon ng account na ganyan, boy? Paldo. Alam ko may age, di ba? May age restriction yun. Madali lang naman pikiin yun. Ayun na nga Sabi ko, paano ka nagkaroon ng ganyan? Hula ko birthday noon year 2000. Tapos sabihin niya, sir, ang laki kasi ng problema ko, sir. Kapag may 16 years old. Palalo. 16. Pero grabe yung boy. Paldo siya, boy. Hindi ko lang sabihin kung magkano. Okay, pero sinasabi ko lang, okay, pero mo ganong edad, instead na he's focusing on his spiritual growth, o kaya sa growth niya bilang isang tao, he's not focusing there at all. Man. He is distracting himself with the things of the world. Hindi niya kayang mag-isa sa mundo nang hindi niya kasama yung scatter na yun.
Tinatry niyang scatter yung problems niya. Yes. Diba? He is avoiding the things that really matters. Pero pag tinanong mo siya, syempre sir, may pangarap ako. Bakit di ka mag-focus dun? Diba? Bakit pag-focusan mo pa yung mga bagay na ganyan? Scatter, 16 years old. Tindi na. Ang bira. Diba? Nakakalungkot. Sa totoo lang, nalungkot ako nung narinig ko yung squid sa batang yun. Proud pa siya. Sir, di ako lugi dito, sir. Sampaling kita eh. May ROI na. Palagay ko di nanonood dito kasi wala na tawag nito, palagay ko di naman nanonood dito kasi busy siya doon eh. Sendan mo ng link Ha? kasi, sir. Sendan mo. May ROI Huwag na ganyan, daw. Team Focus. Alam nyo naman yung pinag-usapan natin dito eh. That is what we're talking about. Digital noise. Yung ingay ng mundo. Akala mo yan ang makakatulong sa buhay mo, pero hindi. Gagawin lang yan, shallow ang buhay mo. Mababaw. Akala mo ang taas na ng narating mo, pero pag tinignan mo, ang baba mo lang pala. You are wasting it, Team Focus. Oh. To be honest, Team Focus, okay? There have been moments sa buhay ko na I thought I needed more rest. Tamad kasi ako eh. Pahinga muna. Okay? But what I really needed is honesty. Yun ang kailangan ko sa buhay ko, honesty. I thought I was just tired. Pakiramdam ko, pagod lang ako, Team Focus. But I was actually overwhelmed. I thought I was just distracted, but I was actually anxious. Okay? Akala ko, pagod ako pero hindi. Hindi ko lang kaya. Hindi ko pa kayang harapin yun. Bakit hindi ko kayang harapin? Kasi nung una pa lang, nung dapat natututunan ko na yung bagay na yun, paano harapin, hindi ko natutunan. Bakit? In-avoid ko yun. Mas nag-focus ako doon sa nagdi-distract sa akin. Biruin mo dapat kaya kong harapin yung problema na yun, pero bakit parang pakiramdam ko, pagod ako, kasi hindi ko hinarap yung dapat ko palang matutunan yun noon pa. Amen. Oh, I wasted my time, Team Focus. So I'll be honest, I was uncomfortable, Team Focus. Okay, silence revealed things I have been too busy to admit. Akala ko noon, kaya ko na. Pero hindi pala. Busy kasi ako eh. Akala ko kaya ko na kasi akala ko pag busy ka ng tao, kaya mo na. Pero hindi yun, Team Focus. Yung busy na yun, busy-busyhan lang. I was avoiding what really matters sa buhay ko. Kaya ngayon, ano nangyari? Umalis ako, nag-resign ako eh. Okay? But it was also freeing, Team Focus, because what God reveals, God can heal. Amen. Kung ano man yung nire-reveal sa'yo ng Diyos, Team Focus, na mali, tutulungan ka ng Diyos na ma-overcome yan. Amen. Tutulungan ka ng Diyos na ma-overcome yan. Okay? And that's the grace of God. Yan ang biyaya ng Diyos. It doesn't reveal things to crush us, but He reveals them so He can restore us. Tandaan nyo yan, Team Focus. Kaya itong programa natin na Staying Alive, kaya nandito tong Staying Alive, hindi para ipahiya yung mga nanonood sa kanilang bahay. Okay? Hindi, Team Focus. Yung nahihiya ka, yung nararamdaman mong hiya, yan na yung silence. Yan na yun. Wala, nandito na ako, naririnig ko na tong bagay na to. Yung hiya na nararamdaman mo, yan na yung ginagawa ng silence sa atin. Gusto ng silence sa atin, kunin mo yung cellphone mo at mag-scroll ka. Kung ikaw man ay nahihiya ngayon, yan na yung pagkakataon na ginagawa sa atin ng mundo na kunin mo na yung cellphone mo, baka naglabas na ng bagong vlog. Pero may nakita nga yung video sa ang bira, tinanong kung ano yung pinapanood niya. Mas nanonood siya sa YouTube. Tapos yung mga pinapanood niya, yung mga vlogger na hindi naman para sa edad niya. Tayo dyan, sabi ko, bakit yan ang pinapanood mo, boy? Ang bira, ilang taon ka? Hindi pa yung Team Focus, ano pa lang yun, juniors. Tapos yung language niya, hindi language ng mga bata sa Advance, sir. Advance. Advance masyado, boy. Yung mga sinasabi niya, yung kung paano siya magsalita, yun yung kung paano rin magsalita yung mga vlogger na napapanood niya. Akala mo sosyal. Pero hindi.
It just shows na he or that kid has been avoiding his growth. Instead na yung edad niya na yun, mature na siya. Marami tayong ganyang dito kabataan eh. Di ba? Sa edad niya ngayon, pambirang parang mas mature pa siya sa akin eh. Sir. Maraming ganyan dito sa church. Bakit? Because they learned. They learned from the Word of God. And I am so sure they can do great things. Kung ikaw man yun, huwag ka masyadong okay? Pero I'm just saying, if you think, and by God's grace, sa biyaya ng Diyos, alam ko naman, na ikaw ay natuto na mula sa salita ng Diyos, you can do great things. Maraming mga kabataan ngayon, they think they can do great things by just watching social media. Pero hindi team focus, ang ginagawa nyo lang, ang tinuturo lang sa atin ng social media, mag-ingay. Gumawa ng my day, mag-relapse. Tapos akala natin, may progress na yung buhay natin. No, that's not progress, team focus. Ang tawag doon, papansin. No, team focus, wag. Ang gawin natin, maging honest tayo sa Diyos. Maging honest tayo sa mga magulang natin, sa area leader natin, sabihin natin, Sir, gusto ko pong lumago. Alam ko maraming kabataan yan. Although, alam ko may mas maganda pang masishare sa atin kay si Sir Maki, sila pastor, pero alam mo team focus, hanggat hindi kayo honest sa sarili ninyo at hindi kayo honest sa Diyos, hindi kayo lalago. Yes, Amen. sir. If you think that you only need the cell phone or social media for you to grow spiritually, no, you will not. Lalago yung pagiging worldly mo, yung pagiging worldly mo, yan ang lalago. Tapos magiging emotional ka pa. Sagutin mo pa yung pastor, at higit sa lahat, yung pinakamasakit, sagutin mo yung magulang mo kasi akala mo you reached something na wala silang tulong. Pero hindi. Wala kang narating team focus. Pinakita mo lang, pag nandun ka na sa panahon na marirealize mo na wala pa lang narating. Pinahiya ko lang yung magulang ko sa harap ng maraming tao. That's sad, team focus. Sad. So ngayon pa lang, isipin nyo yung pinag-uusapan natin. If you think you're doing something by scrolling, no, wag, team focus. Try to make things personal tonight. Ang gawin nyo, pag sa isang linggo, or let's say isang araw lang, okay, 3 days, isang araw or a week, try to make a journal. Yung sinasabi no sa church, sa Staying Alive sa PSS. O, di ba? 1 verse a day. Tapos i-explain mo yung verse na yun. That's the best thing you can do. Kahit sulatin mo lang yung verse. Sabi mo, John 11:35. Jesus wept. Genesis 1:1. Di ba? Anong pagkakaintindi mo dun? Simple lang yun. Small steps, team focus. Baby steps. Ako yun, nickname ko yun. Okay? Di ba? Small steps, team focus. Kasi pag hindi tayo naging honest sa salita ng Diyos, pag hindi tayo naging honest sa magulang natin, sa area leader natin, sa Diyos, sa higit sa lahat sa Diyos, hindi tayo lalago. We will reach nothing sa ating buhay. Akala mo lang may narating ka, pero yung honesty na yon, imbis na nalampasan mo na yung bagay na yon na hindi mo kayang ma-overcome, ang ginagawa lang natin sa buhay natin, we are avoiding it. Amen. We are avoiding it. Kaya, ito na yung pag naging silent na ang paligid, yan na yung panahon na sinasabi ng Diyos, kausapin mo ako. It will teach you to stop overthinking. Wag ka para matanggal yung anxiety mo. Anxiety. Okay? Yung loneliness na nararamdaman mo. Kaya ka lonely kasi nakikinig ka nung kanta na lonely. May mga kaya relapse, yung hilig maghugot eh. Yung guilt na nararamdaman mo, sasabihin mo, sana kasi, dapat ganito na ako eh. Instead na nakafocus ka sa bagay na, gumalaw. Diba? Kausapin mo ang Diyos. At sigit sa lahat, yung gusto kong gamitin ng word ngayon, yung mga insecurities na nararamdaman mo. Ano yung mga insecurities? Pag tinuturuan ko na, bigla ka rin sisigaw. Tinatawag yung pangalan mo, kunwari hindi mo narinig. Di ba? Gagawin mo pa, kunyari, Steven. Tinatawag ka na Steven. Lalakasan mo yung boses mo, nakausap mo.
Di ba, habang may kausap ka. Yes, Na- sir. Ano yun, Brad? Saan ka pupunta, Brad? Kausap. Di ba, naintindihan niyo yung sinasabi ko? Alam ko may mga ganyang kabataan dito sa church eh. Amen. Tinatawag na siya, pero kunwari hindi niya naririnig yung tawag sa kanya. Bibingi-bingihan. Nagbibingi-bingihan. You think yung maraming kabataan ganyan eh. Sisigaw siya para pakita niya na akala niya confident siya. Pero hindi. Maraming kabataan ganyan eh. Loud voice, akala nila leadership or confidence. No. Pinapakita mo lang na insecure. Mm. So, yan ang gawin mo, team focus. Instead na ganyan ka, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo yung magulang mo, ma, may problema ako sa ganitong bagay, patulong. Amen. Okay, sa area leader mo, young people leader mo, lumapit ka dyan, sir, ma'am, ate, kuya, patulong po. Kailangan ko po, gusto ko pong lumago sa gantong bagay. Patulong. Yan ang gawin natin, team focus. Amen. No pressure to be perfect. Hindi naman tayo, hindi naman tayo magiging perfect overnight. I'm not saying na magiging perfect ka pag ginawa mo yan. No, team focus. Ang magandang gawin mo, team focus, just be honest. Honesty. Honesty, team focus. Okay, here's what you want, here's what I want you to understand, team focus, ngayon sa pinag-uusapan natin. Silence is uncomfortable. Yes, it's true. Not because something is wrong with silence, no? But because silence removes what we used to hide. Kung ano man yung katahimikan, ang marami sa atin yung noise, ginagamit natin na pangtago ng problema natin. Sir. And silence, it is not punishment. That is an invitation from God. Ang gagawin mo? Kausapin mo ang Diyos. God is not exposing you to shame you. He is inviting you to stop running. Stop hiding, team focus. And God is inviting you dyan sa silence na yan to know the truth. Amen. At pag nakita mo yung katotohanan, ito pala yung problema ko. Kaya pala. Kaya pala ako relapse ng relapse. Hindi ko pa naman kasi kailangan mag-boyfriend, girlfriend. Bakit kasi yan ang habol ko? Yan kasi. Para tuloy ako Agree. naghahabol ng babae tsaka lalaki. Diba? Hindi mo kailangan yung team focus sa edad mo ngayon. Ang kailangan mo ngayon, aral. Amen. Kung ikaw ay nasa church, kailangan mo ministry. Kailangan mo ang salita ng Diyos, team focus. Kailangan mo ang simbahan. Hindi ka kailangan ng simbahan, hindi ka kailangan ng social media. Hindi mo kailangan ang digital noise. What you need is God and honesty. And most of all is the truth. Without Amen. those, team focus, hindi ka lalago. Sir Steven or Sir JJ? Amen. Sir, thank you, Sir Dominic. Napakaganda mga young people nung shinare sa atin ni Sir Dominic about sa silence. Alam niyo mga young people, bakit ba natin kailangan yung silence? Paulit-ulit natin pinag-uusapan dito. Bakit ba kailangan ng silence? Kasi sa atin mga young people, nasanay na tayo growing up sa mundo, ay gusto natin palagi distracted tayo ng ingay ng mundo. Gusto natin, for example na lang, di ba, pag may ginagawa tayo, gusto natin may music tayo. And minsan kahit hindi naman kailangan may music sa lahat ng ginagawa mo eh. Pero mas gusto mo may ingay na ikaw naririnig. Kasi sabi nga ni Sir Dominic kanina, uncomfortable yung silence. Pag kahit lalo na pag tayo ay mag-isa. Pero kung makikita natin ay may magandang dulot din yung silence sa buhay natin. Yun nga sa verse na ginagamit natin dito sa topic natin sa 1 Kings chapter 19 is kahit ang Diyos mismo ginamit niya yung silence para i-reveal kay Elijah yung anong gusto niya sabihin kung ano yung gusto niya ipagawa kay Elijah. 'Di ba? Sa mga past episodes natin pinag-uusapan natin ano yung mga noise na naranasan ni Elijah. Mababasa natin yan sa verse na meron tayo sa topic natin. And to the point na, 'di ba, pumunta nga si Elijah sa cave, sa loob ng cave. And doon niya narinig yung boses ng Panginoon. And after lahat ng mga distraction, nung ingay na narinig niya, is sa katahimikan, doon niya narinig yung boses ng Diyos. And that's the time na nung narinig niya ang boses ng Diyos, doon niya nalaman kung ano yung ipapagawa sa kanya ng Diyos. Mga young people, katulad sa atin,
yung noise na naririnig natin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung mga iba't ibang klase ng distraction o yung mga bagay na nagtatanggal ang atensyon natin ng pandinig natin palayo sa boses ng Panginoon, no? Yung mga bagay sa mundo, no? Marami, kung iisa-isahin natin di natin maubos yung listahan eh. Marami tayong pwedeng ibahagi kung ano yung mga bagay na nagtatanggal ng atensyon natin, ng pandinig natin palayo sa sinasabi ng Diyos. Ano? Kaya yung Diyos mismo, siya mismo ginamit niya yung silence para marinig ni Elijah yung command ng Panginoon sa kanya. Ganon din sa atin mga young people. Dapat wag natin ilalayo yung pandinig natin sa salita ng Diyos, sa mga mensahe na napapakinggan natin. Ay dahil kasi pag tayo pinipilit na, sabi ko nga ginawa kong example last Thursday, di natin pwedeng pakinggan yung dalawang sound at the same time. I mean yung magkaibang sound at the same time. Dito sa kabila nakikinig ka ng music. Dito naman sa kabila nakikinig ka ng preaching. Oh. Pwede ba 'yun? Nagre-review ka ng preaching tapos gusto mo may Christian song din sa kabila. Oh, hindi natin kayang gawin 'yon. So, mahirap. Sobrang ka na sa pagka-spiritual mo nun, no? Pinagsabay-sabay. Mas ka ng langit, boy. No, hindi natin kayang gawin 'yon and imposible 'yun. Sa madaling sabi, nakaka-distract 'yun. Hindi natin, kung gusto mo man maintindihan yung mensahe ng preaching, dapat doon ka lang nakafocus sa preaching, 'di ba? Sa preaching natin wala naman kayo naririnig na tumutugtog during preaching, 'di ba? So sa atin, kung gusto talaga natin marinig yung boses ng Panginoon and sa pamagitan ng mga mensahe na napapakinggan natin, huwag natin yan hahaluan ng mga bagay din na magsasara din ng ating pandinig para marinig natin yung mensahe ng Diyos, no? Sabi ko kanina, maraming bagay na magtatakip ng pandinig natin para hindi natin marinig yung command ng Diyos, no? Nung nakarang araw ay nabasa ko sa Proverbs chapter 5, no? Sabi doon is and my son, attend unto my wisdom and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion and that thy lips may keep knowledge. No, mga young people, maring yung verse na to, yung sa Proverbs, parang sobrang gasgas na sa atin, familiar na, sir. Palagi ko na binabasa yan, tuwing buwan, nababasa ko yan eh. Pero, mga young people, kung ating magfo-focus lang tayo sa verse na yon, no, kung pag-aaralan talaga natin, ma-apply din natin yan sa pinag-uusapan natin ngayon, mga young people. Katulad ng ginawa ni Elijah, nung time na meron ng katahimikan, doon niya narinig ang Panginoon. And, pag narinig na natin yung boses ng Panginoon, nang sabi dito sa binasa sa verse na shinare ko, dapat mag-focus talaga tayo dun sa mapapakinggan natin. Attend, sabi nga dito sa verse, attend unto my wisdom. Lahat ng mga gawin na lang natin yung mensahe, yung tuwing preachings, tuwing service, no? Mga young people, yan ay wisdom. No, yung mga napapakinggan natin, yan ay wisdom, malaking tulong yan sa atin, lalo na mga kabataan tayo. Team focus. Dapat meron tayong tamang focus. Kaya nga tayo tinawag na team focus eh. Dapat nasa tamang focus pa tayo. And hindi tayo madidistract. Katulad ng pinag-usapan natin, wag natin haluan ng ingay. Sabi nga ni Sir Dominic kanina, bakit tayo mga young people mas pinipili natin parang maingay tayo? Sabihin natin sa social media, dito man personal, sobrang ingay mo. No? Totoo 'yun, maring bakit ganyan ka kasi may tinatakpan ka. No? And iba 'yun. May tinatakpan tayo na sabi ni Sir Dominic, yung mga insecurity, mga problema natin. Kaya ang ginagawa na natin, nag-iingay tayo. Imbis na humingi tayo ng tulong sa Diyos, is gagawin natin, mag-iingay na lang tayo. Di-distract na lang natin sarili natin para hindi ako? Na mental block ako eh. Kaya nangyayari yun na mental block ako bigla. Sige, sabihin mo. Sige lang. Go lang. Ayun. Simulan mo ulit. Sa preaching, di ba? Sa preaching. Huwag natin nahayaan na yung mga, pag tayo nakikinig tayo ng preaching, madalas na paalala sa atin. O maring pabiro pa nga minsan eh. Pag uwi natin sa bahay, wala na tayo napakinggan. No? Kasi bakit? May mga bagay na hinahayaan natin na marinig tayo, na magbablock sa mga napapakinggan natin. And meron man tayo napakinggan, minsan,
or madalas lumalabas lang bigla. Pag napakinggan natin, labas sa kabila, diba? Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. O ganon. So, mga young people, ang gusto ko lang i-point sa atin ngayon ay once na dumating na tayo sa point na dinala tayo ng Diyos sa katahimikan, sa silence, ay yun na yung time na merong sasabihin yung Panginoon sa atin. No, sa mga mensahe na napapakinggan natin, wag natin tatapan yung tenga natin pag nasasaktan na tayo sa mensahe, mga young people. No, kundi dapat tatanggapin natin yun. And yun nga sabi ni Sir Dominic, pag dumating na yung silence, dun yung time na expose ka. Doon mo makikita ano yung mga problema mo. May mga kasabihan nga tayo minsan. Kaya gusto mo naglalakad ka lang para maano yung sarili mo makapag-isip-isip ka ba, di ba? Pero tama 'yon, di ba? O kung gusto mo talaga, kung ngayon sa atin mga young people, kung gusto mo talaga na may mabago sa buhay natin, may mabago sa atin yung mga pag-uugali natin. Sabi nga, ilapit natin yan sa Diyos. And yung mga distraction, yung mga ingay, hindi yan makakatulong sa atin mga young people. Yung mga bagay ng mundo ay hindi makakatulong sa atin na mabago natin yung sarili natin sa mabuting sa pagiging mabuti, no, mga young people. Lalo na marami tayong mga kasamahan dito, mga young people, mga bagong Kristiyano. So, magpatuloy lang kayo mga young people, dito marami tayong bagong kasama dito sa ASCOM. Yeah, prayerfully ay magpatuloy sila. Amen. And yung mga napapakinggan natin ay huwag natin babaliwalain. Sabi nga ni Sir Dominic kanina, marami na tayong napapakinggan mensahe, Sir Maki, si Pastor, pero baliwala yan kung tayo mismo sa sarili natin is tinatakpan natin yung tenga natin. And mas gusto natin pakinggan yung mga ingay ng mundo, imbis yung boses ng Panginoon. Amen. Kaya mga young people, tandaan natin yung verse na yun. Sabi ni sa kanina, be still and know I am God. And dito rin sa attend unto my wisdom. So anong mang sinasabi ng Panginoon ay doon yung pag-focusan natin. I-block natin yung mga ingay ng mundo. And nang sa ganun ay mapakinggan natin yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Yan, mga young people. Thank you, Sir Steven. JJ. Ayan, at maraming salamat sir, napakaganda ng topic ngayon, no? About ba't tayo uncomfortable sa silence. And isa sa mga nakita ko na parang reflection, sabi nga ni Kuya Dom kanina, sabi niya kasi dito, sabi niya, noise seems easier than honesty. Nung sinabi mo yun sir, ang pumasok agad sa akin na parang topic is discontent. Kaya feel natin na mas mahirap maging honest kasi mali yung ating, hindi tayo kontento sa meron tayo agad. And bakit hindi tayo kontento? Kasi mali yung ating fino-focusan. No? And yun nga, parang para i-connect natin dun sa topic natin, one of the reasons why we are uncomfortable in silence is because ini-equate natin yung silence with emptiness. Diba? Pag sinabi natin emptiness, ibig sabihin wala. And bakit siya wala? Kasi nga, kaya wala kang nakikita na peace. Kaya ka-uncomfortable kasi wala. Kasi mali yung tinitignan mo. Diba? One of the reasons why we are uncomfortable in silence is because we lack faith. Why do we lack faith? Bakit parang kulang yun? Diba? Why do we lack faith? Kasi mali yung ating inaasam-asam, no, sa buhay natin. Kaya nga, minsan, pagtingin natin empty yung silence, naghahanap tayo ng iba. And usually, ang pinupuntahan natin is the noise of the world, yung digital noise na sinasabi natin. And yung digital noise na yun, akala natin yun yung mag-feel nung emptiness. Pero in reality, it will just make it worse. Kasi nga, sabi nga ni Kuya Dom kanina, you're not dealing with the real problem. Diba? Yan. Basahin natin, basahin natin yung nasa Bible para mas maintindihan natin. Sabi dito sa Hebrews chapter 13, verse 5 and 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ito yung isa ko nakita, Team Focus. Bakit tayo magiging uncomfortable sa silence kung kasama naman natin yung Diyos? Diba? Sabi niya, I will never leave thee, nor forsake thee. At dinugtungan pa yan ng writer ng Hebrew. Sabi niya, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do to me. Nakita ko dito, Team Focus, kung titingnan natin, I will not fear what man shall do to me. In the same way,
kung tayo ay magre-rely sa Panginoon, no? And we will always be content because of God. Hindi dahil sa anong meron tayo, sabi nga ni Kuya Dom, baliwala lahat ng meron tayo kung wala ka namang Diyos, di ba? Baliwala lahat ng preaching na narinig natin kung di natin i-apply. Pero kung i-apply natin yon, the thing is, when we stop craving, when we stop coveting yung mali na things, di ba? Pag nag-stop na tayong i-desire na kunin yung mga mali na noise ng buhay na to, we can not only see yung pagtulong ng Diyos, tsaka yung power niya, tsaka yung peace, most importantly, yung peace na meron tayo sa digital silence. Tama. Sa digital silence, kundi we will also be able to boldly give it to the people around us. Kung baga, yun yung blessing dun eh. Kasi pag ikaw, alam mo na ikaw ay kontento dahil andyan yung Diyos, hindi mo na titignan yung noise ng mundo. And yun nga yung maganda dun. Kasi hindi lang ikaw yung mabibless. Dahil dun sa buhay na nakukuha mo dun, ikaw ay magiging example at magiging blessing ka pa sa iba. Kasi makikita nila, itong bata na to, si Sir Steven, hindi niya minamind yung mga noise ng mundo. Kasi kontento siya sa digital silence na offer ng Diyos, sa peace na kayang i-offer ng Diyos sa'yo. Di ba? Example lang, ano ba naman? Ay, grabe. Example lang. Example lang, di ba Sabi mo, totoo? sabi mo kasi, eh. Di ba? So, ang bottom line dito is, hanggat hindi natin makikita yung tama na focus, and why tama na focus, yung contentment that you can find in the digital silence na ino-offer ng Diyos, yung peace, o yung kapayapaan. Di ba? Kasi stress nga tayo, sabi nga nila ba, sabi nila, may nabasa ako ito, we are the most stressed generation daw kasi information overload. Kasi, bakit? Kasi puro noise na lang naririnig. Sir. Kaya stress daw tayo. So, anong remedy nun? Peace. Peace that passeth all understanding. Saan yun makukuha? Sa Diyos. Huwag sa, grabe naman, hindi naman patay. Iba rin yun. Rest in peace yun eh. Iba yun. Iba yun, di ba? Pero, yun mga team focus. If we focus, no, kung tama yung focus natin, hindi magiging uncomfortable ang silence. If we are content in the right things, in the things of God, yung discontent na mafe-feel natin dahil sa emptiness na nakikita natin sa loob ng silence, hindi siya mag-i-exist. No? So, kumbaga, kung alam mo kung sino yung, bottom line pa rin sir, if you know God, if you know your God, di ba? Hindi ka mag-fear at hindi ka maging uncomfortable sa silence. Ayan, at ngayon, bago naman tayo mag-shoutout, alam ko boring na, parang dyan, hindi naman boring. Parang naiilang tayo sa mga boses namin dito, kami tatlo. So, mag-commercial muna tayo. And we are back, Team Focus, sa ating programang Kidnap for Ransom. Again, napaka-special ng ating makikidnap ngayon. Dahil ngayong araw, di ba? Ngayong araw na ito, ang kanyang birthday. Palakpakan natin si Ma'am Chanel! Halika muna, Ma'am. Kikitapin mo namin yung leader na. Mabilis lang. At syempre, palagi naman natin itong ginagawa ang ating kidnap. Nakidnap natin yung ating birthday girl ngayon, si Ate Chanel. Ayan, at syempre ang ransom natin ay yung mga natutunan natin sa Staying Alive. So ngayon, Ate Chanel, isang napakagandang araw sa iyo. Pasensya na kung kinidnap ka pa namin. Pero, ang tanong ko sa iyo, ano yung takeaways ngayon sa bago nating theme, especially na ang tawag na digital silence. Anong takeaway mo doon? Actually, ang tawag dito, nakasan mo. So ayun nga po, yung pati-take away ko lang is yung naabutan namin. So sayang, hindi namin nasimulan ng pinakasimula. Pero ito yung kumbaga na-take away ko yung naabutan lang namin. So yun nga yung team natin, di ba po, is Digital Silence. So napakaganda ng team natin na kung saan tayong mga young people, sabi nga doon, na kung saan yung noise ba o yung loud ba ng mundong ito, yung naging above sa atin, yung trending ba ng mundong ito, yung nangingibabaw sa atin, o yung Panginoon. So napakagandang question, ay napakagandang team para sa akin bilang isang young people, na kung saan andun ba, yung bilang ako ba, yung kilos ko ba bilang young people, andun ba yung Panginoon ba yung nangingibabaw, or yung trending ng mundo. Kaya nung
nung napakinggan ko yun, so doon ko ako nagkaroon ng reflect, ina-examine ko yung sarili ko kung andun ba ako sa kalagayan nun. Kasi baka nagiging passive na ako eh. Porket pala namin ginagawa na ako sa ministry. Porket ito po, bilang leader ng Dauntless Deborah, ay Panginoon ba yung nangingibabaw sa akin? O baka nagiging natatakpan lang nun. Pero ang totoo po nun, ay baka nagiging nangingibabaw sa akin yung noise, yung loud, yung trending ng mundo. Kaya napakaganda po na kung saan, yung akin po ay yung take list ko po, yung na-reflect ko po yung sarili ko. Na kung saan, nasaan na ba ako bilang isang young people? Ano ba yung kalagayan ko bilang isang young people? So, yun lamang po, and thank you. Amen. I guess we can all say, bayan ang ating ransom. Yan. See you on the next, tama ba? See you on the next episode ng ating Kidnap for Ransom. Wow! Grabe. Tama na ba yan? Thank Parang you, ganun thank ba you. yun? Ayan, thank you, Sana Ate kinat na Chanel. ni Boss Sharon yun. Hindi niya kinat eh. Akala ko Kahit sunod, tinanggal sunod, ka, sunod. sana klinip mo na lang, di ba? Grabe Anyway. close up naman yun, te. Anyway, thank you Ma'am Chanel sa inyo pong share ngayong episode ng Kidnap for Ransom. Ganun yung close up. Grabe close up eh. Anyway, ano pala, maganda yung pinag-usapan natin yan. Sana team focus, nakinig kayo na maigi. Okay? Silence, okay? It may be uncomfortable para sa atin, pero tandaan nyo team focus, silence, dyan yun magsisimula na yung growth mo. Yan na yung panahon na gusto kong kausapin ng Diyos. And He wants you to grow. So ngayon, with that, gusto kong isegue, parang ganyan din kasi sa balikatan. Okay, kaya maraming kabataan yan, ayaw magbalikatan kasi ayaw nila nung silence. Or rather, ayaw nila nung truth. Ayaw nila na, ano yung truth? Kasi sa balikatan, dapat maaga kang magising. Uncomfortable. Oh, hindi ka komportable doon, team Yes. focus. Oh, 'di ba? Sa balikatan, dapat kumain ka ng gulay. Oh, ayaw mo nun. Oh, 'di ba? In other words, team focus, ayaw natin ng discipline. So, yan ang gusto nang gawin natin sa atin na Diyos. We need discipline. So, ganun din sa Amen. pinag-uusapan natin ngayon. So, bago ko ibalik sa ating pinag-uusapan. So, kung sino man po, okay, please, okay, lumapit na kayo sa inyong mga area leaders. Yes, sir. Lumapit na po kayo kay Ma'am Ara. Para kayo, shoutout po kay Madam Ara. Boss Ara. Boss Ara. yan. Boss Okay? Ara. Para ma-i-enroll na po kayo sa inyo pong Hindi. balikatan. Doon kinukuha yung waiver, sir. Waiver. Okay. Tapos, Yung application kanina, sir. online yan, sir. Online. Yung nga pala, nasa GC na pa. Oh, yun Ano, na nga eh. ay apo. Okay, please. Okay, alam ko nandiyan kayo sa mga Man. GC ninyo, sa mga area ninyo. Yeah. Click the link, okay? Amen. Hindi nyo pagsisisihan, lalo ng mga kabataan. I know, yung mga nakasali na ng balikatan, hindi nyo pinagsisisihan. Kasi nagkaroon kayo ng camaraderie. Sir, amen. Tsaka nandyan nyo rin, nakita nyo rin si Crush. Oh, balik tayo ng topic. Oy. Hindi na pala Pwede ba sabay yun? yun. Hindi Hindi na na yun pala sab- sabay. Hindi Wow, na pala wow, sabay. wow. Ikaw yun, sir. Iba na yun, sir. Iba na yun, life, lalaki. Hindi pa pala, iba na pala. True to life kay Sir Dom yun. Iba na yun, boy. Okay, change topic. Okay. So, balik tayo sa pag-usapan natin to focus. Okay? Silence. Okay? It may be uncomfortable para sa atin, hindi ka mo pakali, but that is the time na tinatawag ka ng Diyos. Amen. He wants you to grow. That is the time for you to be honest with Him. Submit. Okay, Amen. bago tayo magtapos, shoutout ulit. Shoutout sa mga nanonood namin dito po sa live audience natin. Magandang gabi. Thank you for Kaway-kaway coming. naman Kaway-kaway dyan. po dyan. Kaway-kaway. Yes, yeah, I can feel the energy. Grabe. Grabe. I can feel the energy. Umabot dito. Grabe. And shoutout din pala sa mga kasama namin dyan sa Facebook Live. Meron kami, nakita ko po huli, 45 Yes, live sir. viewers. Tama ba, sir? 45 ba? Amen. Dito nakalagay sa akin 45 eh. Ba't yung akin nakalagay 500 views? Ay, patay. Bayad. Iba Iba na yan. to, ah. Iba yata yun. NBA yata pinapanood. Live Dito yan. muna tayo. Ibang Iba live yung yata pinapanood. to, ah. Okay. And shoutout din po pala sa mga nanonood natin dyan sa Google Meet link. Yan. Ayan, Magandang amen. gabi po. Brother Ian? Thank you for watching. Sa mga bukas ang camera, magandang Yes. gabi. Kay Desmarie, kay John Dairo, tama ba yung pangalan mamaya? And of course, sa area namin, sa area ng Southeast Family, sa Tribe of Dan, Pambiro, dyan sila Yes. sa, ang tawag nito, sa, ano, pakiulit?
Tama, Cantuba Mansion. Cantuba Mansion. Wow. Grabe, parang Pambihira. Christmas sa Ang kanila. ganda. Hindi pala Cantuba Mansion. Station wala, station. Yan. Said, pakihanap kay... Christmas sila. Ay, sino yun? Christmas. Christmas na Christmas. Red, green, red, green. Christmas colors. Yan, Christmas shoutout. colors sila eh. Shoutout po ulit dyan Merry sa mga Christmas. nandyan sa ano. I hope, 2 weeks, after 2 weeks, nga pala, wala tayong episode next week kasi baligatan. Okay, 2 weeks after ulit. Sana nandyan kayo, nanunood ng Staying Alive. Sir, Okay, Jay next. lang, may iwan Shout dito. out kay, pangalan nito, Vincent! Tsura ni Vincent, oh. Send! Wow! Wow, send. Juno po. Smile ka naman dyan, Isang send. smile yan, sir. Isang smile. Hindi, nakasmile lang nga siya. Nakasmile na ba? Nakasmile lang nga. And shout out din kay Mary Godiel. Tama ba? Godiel Diamante. Def. Ay, hello po. Hello. Hello. Ni hao. Hello. And Cherry Ann. Kay Cherry Ann, yan. Magandang gabi. Yan, pakigano na lang. Hello. Hello. Pakisay na Hello. Ayong gabi. Pakisay na lang. And kay Ian, yan. Def din yan. Ian. Si Ian. The F yan. Yan. the Hello, F. sir. The F. Ay. Yan. Magandang gabi. Ayan. Amen. So maraming salamat ulit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching Staying Alive. And on behalf, by the way, Team Focus, I hope kayo may natutunan ngayong gabi. Amen. Meron ba? Di ko maramdaman yung live audience eh. Sigla natin eh. Walang energy. anyway. Mababa energy sa Nawala. Okay, shout out ulit. On behalf of our pastor, the Amen. director, and the executive producer of Team Focus Staying Alive, Pastor Hilarena, of course, the pastor of the Baptist Church of The Taguig. Baptist Church. Yeah. And Pastor Maki. magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod. Okay, kasi wala tayo next week. Yes. Sa mga susunod na Huwebes, Yes. sa next episode ng ating programang anong programa natin? Alive. This is your favorite. This is your favorite Thursday evening program. This is Staying Alive. Thank you po. Well, I feel good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good. Well, I can love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good. Well, I've got joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy. Well, I can sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good. Well, I can serve. I can serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good. Wait a minute. Do you feel good? Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well,